Okay, mga Alaskadora, I would like to begin this special Herman Cut episode by offering 5 seconds of silence for the poor, victimized, oppressed billionaire, Curly Discaya. Ay, kawawa naman. Wawa yung tao. Okay na. Napanood yung may hearing? Akala ng mga Pilipino, magugulat sila sa mga eksplosibong expose at dokumento. Yun nga eh. Yung pala, Yung pala. ang yayanig sa ating lahat ay isang linya mula kay Ginoong Diskaya. Para kami pang nanakawan. Ngayon, with due respect to my brother Michael Fatin's brilliant segment, fact sheet ka. Ikaw pa pala ang ninanakawan, ha? Pakitanong nga sa ordinaryong Pilipino kung anong ibig sabihin ng salitang yun para sa kanila. Ninanakawan ka kapag na-snatch ang cellphone mo habang nakapila sa jeep ng 2.5 oras. Ninanakawan ka kapag kulang na agad ang sweldo mo dahil sa laki ng kaltas na sa sweldo mo pero hindi mo naman nararamdaman kung saan napupunta yon. Ninanakawan ka kapag 10 taon na kayong binabaha, yung pala, isa sa pinakamalaking flood control budget ang napunta sa lugar ninyo. Kaya nung marinig ng tao na parang ikaw pa ang biktima kapag magbalik kayo ng pera, para mong tinusok sa tagiliran ang buong bayan. Tapos eto pa, may senador pang pumasok sa usapan at pinagtanggol pa yung sinabi mo. Ang sabi, hindi naman required ng batas na ibalik ang pera para maging state witness. Doon talaga nagka-disconnect. Kasi sa totoong buhay, wala namang ganyan. Walang Pilipinong sinasabihan ng sandali, baka unfair sa'yo ang penalty. Wait, pag-usapan muna natin kung talagang dapat ka managot. Late ka sa trabaho, may kaltas. Hindi ka nagbayad, may multa. May violation ka, problema mo yon. Walang hearing, walang senador na sasalo sa'yo. Ikaw lang. Pero ang nangyari sa Senado, parang bumaliktad ang mundo. Yung pagbabalik ng pera, parang sobrang bigat. At taong bayan pa ang dapat mahiya. Parang abuso, parang siya pa yung kawawa. At yun ang masakit. Hindi dahil sa legal technicalities. Masakit kasi habang nasa labas ang mga Pilipino, nakikipagbuno sa baha, nabubulok sa traffic, nagbabayad ng proyektong hindi gumagana, sila ang tunay na biktima ng nakaw. Kaya kapag may nagsabing parang silang ninakawan dahil hinihingan sila ng accountability, mapapatanong ka talaga. Para kanino ba talaga naging banayad ang batas? Hindi ito tungkol sa loopholes. Tungkol ito sa karanasan. Kasi kahit hindi hinihingi ng batas ang restitution, kinukuha na ng buhay ang bayad sa ordinaryong Pilipino araw-araw. At kapag nasanay tayong palampasin ang mga ganitong sandali, unti-unti nating tinatanggap ang mundong negotiable ang pananagutan ng makapangyarihan, pero automatic pa rin ang parusa sa lahat ng iba. Herman Cut! Ay, sorry, hindi pa pala to, sorry. Hindi pala. Napakagaling nun. Kaso naagawan ako eh. Kaya ang problema rito sa mga PR firms eh, no?